as promised, no, ihuli natin yung nakadiscover ng hyperbolic functions. So, yung nakadiscover ng hyperbolic functions is si Vincenzo Riccati at si Johann Heinrich Lambert. Si Johann Heinrich Lambert at si Vincenzo Riccati yung naka-imbento ng hyperbolic functions. Well, sila yon, just as René Descartes discovered analytic geometry. No, etong mga 1700s, exactly sabi ng Wikipedia is 1760 na-introduce itong hyperbolic functions. Ito ay ginagamit sa catenary, yung sa mga kable-kable, yung may basta nakabitin siya, yung may mga kable, called that catenary sa engineering. Electrical engineering, yung mga cable wires, sa civil engineering, yung mga cable cars. Hindi lang yun. Sa mechanical engineering, heat transfer, and sa chemical engineering, ginagamit din yan. So, si Ma'am Aida, tsaka si Sir Romel, siguro, may alam sila dito sa hyperbolic, hyperbolic functions na to. Diba? At saka hindi, kaya nga siya inilagay sa scientific calculator dahil meron siyang kino-compute na for scientific purposes. Ayan, yung hyperbolic. Catenary, heat transfer, at saka special relativity. So, yung mga sa science, natutulungan din itong hyperbolic functions na to. Yung catenary, yung pala yung ini-example ko una, pero meron pa yung heat transfer at saka special relativity. Paano yung heat transfer? Diba? Kung gagamit ka ng gagawa ka ng software, halimbawa, gagawa ka ng isang AI program na mag-i-specialize sa mga yan. Dapat may alam ka sa hyperbolic functions. O may alam ka doon sa mga bagay na yun. Hindi ka lang basta nagpo-program. Kasi nasabi ko na nga, di ba? Sa Microsoft Excel, pwede mo ilabas yung makita mo lang yung di ba sa formula bar, itatype mo lang since, then yung equals, then since, then yung number, then lumabas siya. Yun lang. Kasi nakalagay lang doon sa Microsoft Excel help, displays the hyperbolic sign of a number. Hanggang doon ka lang. So, ano yung hyperbolic sign na yan? Anong ginagamitan ng hyperbolic sign na yan? So, kailangan natin ng konting history. Para malaman na anong significance ng ating pinag-aaralan. Kagaya nung sinabi sa amin, di ba, nung analytic geometry, high school pa lang ako. Then, pagdating ko ng college, talagang in-explain ulit yan ni Sir Noli Olivera, Sumalangit Nawa, tsaka ni Sir Randy Solis. In-explain nila kung sino yung nakadiscover ng analytic geometry. So, dapat dito sa hyperbolic, nakuha na natin, na-apply na natin yung hyperbolic trigonometric function tsaka yung inverse, which is yung basic. Kailangan alam natin kung sinong nag-discover sa kanila at saan sila ginagamit. Kasi kagaya nga nila yung sinasabi, hindi na mailalagay yan sa .NET framework, Microsoft .NET framework kung walang purpose. At hindi yan ilalagay sa calculator na yung HYP. Ibig sabihin ng HYP is hyperbolic. Hindi ilalagay sa hyperbolic, sa scientific calculator kung walang purpose. So, doon na lang. Wag na tayo sa computer Hindi mo ilalagay yan sa scientific calculator kung walang purpose. So, yun lang, no? Yung nakadiscover o yung mga considered father of father of hyperbolic functions. Na may purpose hindi lang na may purpose pala sa engineering at saka sa science. So, yun lang po.